Hello mga ka-Alon, ako nga pala si Alon at welcome sa Alon Network Tutorial. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang ating mga susunod na tutorial, okay? Sa nakaraang episode, natutunan natin ang for loop kung saan inuulit natin ang isang command sa tiyak na bilang ng beses. Pero paano kung hindi natin alam kung ilang beses dapat tumakbo ang script? Halimbawa, gusto natin gumawa ng menu na paulit-ulit. So, lalabas hanggang sasabihin mismo ng user na exit. Okay? So, nag-gets ba, idol? So, dito natin gagamitin ang while loop. Isa ito sa pinakamahalagang konsepto sa bash scripting dahil ginagamit ito sa automation, monitoring at interactive Linux program, okay? Kaya tara, samahan niyo akong matuto. Safety reminder lang muna tayo. Bago tayo magsimula, gusto ko lang paalala na ang lahat ng demonstration sa video na ito ay ginawa sa sarili nating laboratory environment para sa educational purposes, okay? So, ang topic natin dito ay ang while loop. Ano ang while loop? Ang while loop ay isang uri ng loop na inuulit ang isang bahagi ng script habang totoo ang isang kondisyon. Kapag naging false ang kondisyon, automatic kong titigil ang loop. Sa madaling salita, habang totoo ang kondisyon, tuloy lang ang trabaho. Kapag hindi na totoo, hihinto na ang script, okay? So halimbawa, sa totoong buhay, may electric fan kayo, di ba? So habang naka-on ang switch, umiikot ang fan. Kapag pinatay ninyo ang switch, hihinto na ito, di ba? So ganyan din ang while loop. Habang totoo ang kondisyon o habang ginagamit mo siya, ay paulit-ulit nitong ginagawa ang trabaho. Una, gawa muna tayo ng while loop. Pagkatapos, ilagay natin tong script na ito. Pag okay ka na, i-save natin, pindutin natin Ctrl O, then Enter, then para mag-exit ka, Ctrl X. At pagkatapos natin lumabas, pindutin naman natin yung execute permission kasi hindi pa siya naka-execute permission, okay? So text pa lang siya. So ngayon bibigyan natin siya ng execute permission. Ngayon naman subukan natin patakbuhin. Okay, so makikita natin dyan na 1, 2, 3, 4, 5. So, ano ang ibig sabihin yan? So, una, nag-set tayo ng variable na count 1. Pagkatapos, sinusuri ng while loop ang kondisyon. So, babalik muna tayo dun para mas malalo niyong maintindihan. Okay? So, up and down arrow tayo. Babalik tayo dun sa ating script. Okay. Paano ito gumagana? Una, nag-set tayo ng count 1. Pagkatapos, sinusuri ito ng while loop ang kondisyon. Ang ibig sabihin nito ay habang ang value ng count ay mas mababa o katumbas ng 5, ituloy ang loop. Sa loob ng loop, iniprint natin ang value na current count at pagkatapos, dinagdagan natin ito ng 1. Kapag naging 6 ang value, false na ang kondisyon. Kaya automatic kung matatapos ang loop. So gets ba, idol? So next na tayo kung nag-gets na natin. So gets ba, idol? Sure naman, nag-gets mo na yan. Paliwanag natin ulit. Paano ito gumagana? Una, nag-set tayo ng count 1. Pagkatapos, sinusuri ito ng while loop ang kondisyon. Ang ibig sabihin nito, habang ang value ng count ay mas mababa o katumbas ng 5, ituloy ang loop. Sa loob ng loop, iniprint natin ang value na echo current count. Okay? At pagkatapos naman nito, dinagdagan natin dinagdagan natin ito ng 1 na count plus. Okay?
So, kapag naging 6 na ang value, false na ang kondisyon. Kaya automatikong matatapos ang loop. Gets ba, idol? Alright. So, next tayo. Ang gagawin naman natin ngayon ay ang user control loop. So, ngayon, ahayaan naman natin ang user ang magdesisyon kung kailan matatapos ang loop. Okay? So, nandito na tayo. Buburahin ko lang ito. Pindutin ko lang yung control plus K, tapos ayan, burado na siya. Tapos babaguhin lang natin yung script. So type natin yung answer. The tunnels get dark, so keep the flashlights lit. A fire needs a spark. I think love is electric. Pagkatapos, save natin. Ran as the months rolled away. Ngayon naman, na-save na natin siya. Subukan naman natin siya ngayon patakbuhin kung ano ang makikita natin. Okay? Right. The tunnels get dark, so keep the flashlights lit. Okay. A fire needs So kapag nag-type ako ng yes o di kaya no, ang makikita natin dyan na sagot ay titingnan natin. So una, type ako ng yes. So makikita natin dyan na tuloy-tuloy pa rin siya, di ba? So ibig sabihin yung loop, tuloy-tuloy lang siya. So pagka tinype ko ng yes, tuloy-tuloy lang siya. Okay? So, kapag nag-type ako ng no, so yun, bumalik na tayo sa writing o typing, okay? So, ibig sabihin, program ended na siya, okay? Right. So, di ba ang galing? So, ang user na ngayon ang may control sa script, okay? Alright. So, next, ang gagawin naman natin ngayon ay ang interactive Linux, okay? So, ngayon, pagsasamahin natin ang natutunan natin sa case statement at while loop. Ito ang simpleng Linux menu, okay? So, babalik tayo doon sa while demo. Tapos, buburahin lang natin itong ginawa natin. this was fate on And then, enter naman natin itong mga command na ito, okay? So, panoorin mo, idol. the next time I saw you. We were both on a plane to LA. You said the world had lied, and now you were trying to escape. The tunnels get dark, so keep the flashlights lit. A fire needs a spark. I think love is electric. I think love is electric. I think love is electric. So we drove to the mountains, ran as the months rolled away. I guess that was love, even if I never kissed your face. The tunnels get dark, so keep the flashlights lit. A fire needs a spark. I think love is electric. I think love is electric. I think love is electric. Ngayon, patakboy na naman natin siya. Alright. So, tingin nyo kung ano ang mangyayari dito kapag nagpili ako dito. Okay? So, pansinin nyo to, enter choice. Okay? So, pipili ako ng 1, magta-type ako ng 1. Okay? So, pansinin nyo ang aking gagawin. Type ko yung 1. Okay? So, mapapansin nyo na lumabas yung date na Sunday, July 12. Yan, di ba? Right? So, kapag nagpindot naman ako ng ST2,
lalabas naman yung Kalel show current user. Kapag ka nagpindot naman ako ng 3, lalabas naman yung show current directory. Okay? So kapag ka nagpindot naman ako ng 4, lalabas naman yung ating kernel version na Microsoft Standard. Okay? Alright. So kapag ka pinindot ko yung 5, mag-i-exit na yan siya. Okay? So, pindutin natin. So, exiting program. Tapos, andito na tayo. Okay? So, ang galing, di ba? Alright. So, common mistake. Isa sa pinakakaraniwang pagkakamali ng beginner ay ang makakalimutan o nakalimutan dagdagan ng value ng variable. So, halimbawa, yung count, call 1. Hindi kaya yung while. Tapos, count. Okay? So, ano ang mangyayari kapag may mali o may kulang? So, mapapansin nyo dati dito sa ating mga command dito, isa lang ang pagkakamali mo dyan ay hindi natatakbo ang mga command na yan. Okay? So, sample natin. So, ano kaya ang sample na gagawin natin? Huwag na tayo mag-sample kasi mamaya hindi pa gumana eh. Okay? So, yun. So, halimbawa, sample na lang natin. Okay, itong done. So, tanggalin natin yan. Ano kaya mangyayari? Okay, so patakboy natin. So, yun. Hindi na siya tumakbo. Di ba? So, dapat talaga kapag gumawa ka talaga ng script, diba dan lang yung ano natin. So, ibalik natin. Tapos, save. Enter the next. So, patakboy natin. So, nandun na siya. Pagka pinindot natin yung 1, lalabas yung date. Yung 2, lalabas naman yung current user. Kapag 3, lalabas naman yung current directory. Kapag 4, lalabas naman yung kernel version. Pagka pinindot natin yung 5, exit na tayo. Okay? So, malimit talaga sa pagkakamali ng ating mga programmer o di kaya mga cybersecurity technician. Kapag may kulang ka lang dito o mali ka ng input, kanyari itong space na to, kapag ka ito hindi binawasan mo ng walang space, kapag nangyari yan, tinanggalan natin ng space, ano ang mangyayari kapag tinanggal natin yung space? Okay, so balikan natin na sample. Okay, enter. Tapos patakbuhin natin. So, ayun o, operator unexpected. Kaya mahalaga talaga na kapag gumawa ka ng script, bawat titik, bawat space ay napakahalaga dito. Okay? So, ibalik natin yung space. Tapos, balikan uli natin. Okay? So, ayun na siya. Diba? So, isa lang talaga pagkakamali mo sa ginagawa mo sa buhay ay hindi nagagana ang script mo. Okay? So, bawat mga titik o space dito sa ginagawa natin ay napakahalaga. Okay? So, kailangan hindi ka talaga magkamali sa mga spaces na ginagawa mo. Okay? So, nakikita mo itong mga ganyan-ganyan lang yan, pero napakahalaga ng bawat hakbang o bawat mga tuldok, space o pagkakasunod-sunod ay napakahalaga niyan. Okay? Alright. So, sa totoong trabaho kasi, maraming monitoring script ang gumagamit ng while loop. So, halimbawa, may script na bawat 5 segundo ay chinecheck kung online pa ang isang web server. Kapag bumagsak ang server, automatic itong magpapadala ng alert. So, ganito rin ang ginagamit ng mas maraming automation tools sa Linux. Okay? So, ang tanong, ano ang pagkakamali o pagkakaiba ng for loop at while loop? Okay?
So, ang for loop sa akin ay ginagamit kapag alam na natin kung ilang beses uulit ang isang gawain. Okay? So, samantalang ang while loop ay ginagamit kapag ang pag-uulit o inuulit na nakadepende sa isang kondisyon. Okay? Alright. So, challenge natin for the day. So, gumawa kayo ng sarili nyong Linux menu. Dapat meron itong show date, show current user, show current directory, show current version, at saka exit. Saka siguraduhin natin na gumamit tayo ng while loop, case sensitive. Okay? So, subukan niyo itong gawain ito bago niyo panoorin ang susunod natin na episode. Okay? Alright. Sa susunod nating episode, pag-aaralan natin ang function sa bash. So, matutunan natin kung paano gumawa ng reusable code upang maging mas organisado at mas madaling i-manage ang ating mga bash script. Okay? At yun lang mga kaalo ng ating while loop. Sa simpleng topic na ito, matutunan natin kung paano gumawa ng mga script na kayang tumakbo ng paulit-ulit hanggang sa matugunan ang isang condition. Okay? So ito ang isa sa mga pundasyon ng automation sa Linux. Kung may natutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Alon Network Tutorial. At kung may mga tanong kayo, iwan nyo lang sa comment section at sagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Ako si Alon, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kita-kita tayo sa susunod na Alon ng Kaalaman. Bye-bye!